Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo kaninang umaga na inaprobahan niya ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity dahil sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Matindi ang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino sa mga rehiyon ng Cebu, Western, Central at Eastern Visayas at Negros Island Region. Sa ambush interview matapos ang situation briefing sa NDRRMC kaninang umaga, iniulat ng Pangulo na umabot na sa 10 hanggang 12 rehiyon ang direktang naapektuhan ng Bagyong Tino at posibleng masapol din ang paparating na bagyo dahilan kaya nagdeklara ng State of National Calamity para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief at rehabilitasyon. Because of the scope of, shall we say, problem areas that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan. That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Bilang karagdagang tulong, nagkaloob din ang Office of the President ng 760 million pesos na financial assistance sa mga apektadong probinsya. Tatanggap ng tig 50 million ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million naman para sa Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Tig 30 million sa Leyte at Masbate at tig 20 million para sa Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Habang tig 10 milyon ang matatanggap ng Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. May tig 5 milyon din para sa Albay, Romblon, Batangas, Quezon Province, Samar at ilang lungsod kabilang ang Maynila, Zamboanga at Iligan dahil sa mga na-stranded na mga pasahero. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang kahandaan ng gobyerno sa pagdating ng isa pang bagyo na may potensyal na maging super typhoon at inaasang tatama sa Northern Luzon. Kaya nagpadala na ang pamahalaan ng mga first responders at supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong tatawaging Uwan. Samantala, bibisita bukas si Pangulong Marcos sa Cebu, partikular sa bayan ng Liloan, para personal na kumustahin at tingnan ang sitwasyon ng mga residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.